Mula July 13 hanggang July 19, 2026, tatlong zodiac signs ng Chino ang makakaakit ng tagumpay at kayamanan sa linggong ito ng panganib, tagumpay at pagkatatanggap na araw. Nagsisimula ang linggo sa enerhiya ng pangunahing araw at nagtatapos sa enerhiya ng saradong araw. Ngayong linggo, magrurugas ka ng manggas at seryosong aayusin ang mga gawain. Lunes, sobrang nakatuon ka sa pagkita ng pera. Martes, sinisigurado mong sasabihin mong hindi sa mga bagay na sobrang halaga kumpara sa tunay na halaga nila. Miyerkules, pumapasa ka sa isang pagsusulit na sumusukat sa iyong tibe ng loob ng may mataas na maraka. Huwebes, ang malaking araw ng tagumpay ay talagang nararamdaman mo ang tagumpay. At ang Biyernes ay perpekto para paipagdiwang ang kayamanang nakamit mo o isang bagay na alam mong pinaghirapan mo. Ang weekend ay nakakatulong upang makapag-recharge at makabawi mula sa napakasaganang linggo. Ang una ay ang Year of the Rat. Ipinanganak sa taong 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, at 2020. Ang una ay Year of the Rat. Ang dami talagang magagandang bagay na nangyayari. Sa linggong ito, mahirap pumili ng isang espesyal na pangyayari na pagtutuunan ng pansin sa kabuuan. Ang pinakamahusay ng araw ay Lunes, July 13. Nasa iyong zodiac sign ito at lalo kang hinikayat na gumawa ng desisyon. Minsan talaga mahirap lalo na kung ikaw ay mabilis mag-overthink pero nagagawa mong pilitin ang mga pagpipilian mo at malaman kung alin talaga ang gusto mo at panalo ito. Ang mahalaga, ikaw ay nagiging leader sa iyong sarili at kitang-kita ito. Sa kalagitnaan ng linggo, makakaranas ka ng inong problema at haharap sa panganib, pero makakaahon ka ng maayos, makakakuha ka ng magagandang balita mula sa isang mahalagang tao at ipinapakita nito sa iyo na nasa tamang landas ka. Ang karaniwang kaba na nararamdaman mo kapag maayos ang takbo ng buhay ay parang magbabakasyon lang. Pagsapit ng Biyernes, halos tapos ka na sa lahat ng kailangan mong gawin at nagsasaya sa pakiramdam. Sabado at Linggo, mamimili ka at mag-e-enjoy dahil deserve mo naman ito. Ang pangalawa naman ay si Year of the Rabbit. Ipinanganak sa taong 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, at 2023. Darating sa iyo ang kayamanan at tagumpay sa pamamagitan ng mga pagkakaibigan ngayong linggo dahil ikaw ang gulugod ng iyong grupo. Nandiyan ka palagi kapag may kakilala kang nangangailangan ng baldikat para sandalan o tulong. Kapag narinig mo ang isang problema, hindi ka magiging pushy sa solusyon kahit na nakikita mo na ito. Sa halip, gagabay ka sa isang kaibigan habang tinatahak nila ang masakit na landas. Hindi mo sila hahayaang mahulog. Huwag kang mag-alala. Masyado kang mabuti para dyan, Rabbit. Ang paghahawak mo sa kamay nila ay sobrang tama, kaya't pagsapit ng Huwebes, magiging maayos na ang lahat. Makukuha mo rin ang lahat ng pagsasalamat sa mundo. At ang pangatlo ay si Year of the Dragon. Ipinanganak sa taong 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012 at 2024. Gimme, gimme ay maaaring walang kahihiyan na maging iyong mantra sa linggong ito dahil ang iyong pinakamahusay na araw ay dumating sa iyong karatula sa isang araw ng pagtanggap. Ang Biyernes ay ang matamis na araw kung saan bumabagsak ang isang balanse na nagdadala sa iyong hindi mabilang na kagalakan. Nasisimula ang
Lahat kapag sa wakas ay nalagpasan mo ang isang problema na lubos mong nai-stress sa buwang ito. Pakiramdam mo ay ibinabalik sa iyo ang dugo ng buhay sa Lunes. Kahit na ang ilang maliliit na problema ay gumagapang pa rin sa Martes at Miyerkules, nakakakuha ka ng napakaraming enerhiya pabalik. Pakiramdam mo, ikaw na ang pinakamayamang tao sa mundo, ngayon tapos na ang isang sitwasyon at tapos na. Hindi sa makapaniwala kung gaano karaniwang oras ang masayang mo sa pag-aalala lamang. Ito talaga ang magiging linggo mo, Dragon. Manatiling positibo at handang tumanggap ng biyaya. Huwag kalimutan mag-subscribe, mag-like at mag-share para hindi makaligtaan ang susunod na mga update. Ingat po kayo palagi at naway mapuno ng yaman at tagumpay ang inyong linggo. Paalam!